2045, pumasok ang Europa sa taon na kinatakutan ng lahat pero walang naghanda para dito. Hindi pa bumabagsak ang European Union. Pero lumalabas na ang mga depekto ng sistemang nag-uugnay dito. Lumalakas ang mga hangganan. Hayagang sinuway ng mga gobyerno ang Brussels. Nasa panganib ang pinag-isang pera. Sa unang pagkakataon, hindi na tinatanong ng mga lider kung paano aayusin ang EU, kundi kung ano ang mangyayari kung hindi na ito maayos. Hindi hinuhulaan ng video ang pagbagsak. Ipinapakita nito ang posibleng sunod-sunod na mangyayari. Kung ano ang unang mababasag, susunod na papalitan, at bilis ng pagbabago ng pagtrato sa EU. Parang optional na lang ito, tapos hindi na mahalaga. Matagal nang may mga babala, pero mahirap itong ayusin. Gumagana lang ang sistema kapag lahat sumusunod sa parehong patakaran, pero ngayon, hindi sila sumusunod. Ang EU ay isang pampolitika at pang-ekonomiyang unyon ng 27 bansa na nagtutulungan sa batas, kalakalan at patakaran. May Schengen din, isang lugar sa Europa kung saan malayang makakabiyahe ng walang pasaporte at tinanggal ang karamihan ng internal na checkpoint. Kasama dito ang karamihan ng EU countries, pati ang ilang non-EU gaya ng Switzerland at Norway. At hindi rin ito ganap na magkakatugma. Ang Ireland ay EU member pero hindi Schengen, habang Norway, Iceland, Switzerland at Liechtenstein ay Schengen pero hindi EU. Nasusundan nyo pa ba? Kung gusto mo ng gabay, simulan sa kung paano humahawak ng krisis ang isang organisasyon. Sa Europa, malinaw na panimula ang mga hangganan. Sa loob ng ilang dekada, malayang nakakapasok-labas ang mga tao sa panloob na hangganan. Mabilis lumago ang US dahil naging malaki at bukas ang pamilihan nito, di tulad ng Europa, kaya may problema. Dito papasok ang Schengen Zone. Nagsimula ito noong 1985 na may 5 bansa lang: Pransya, Alemanya, Belgium, Luxembourg at Netherlands. Nang naging batas ito ng EU noong 1999 na tulungan nitong gawing iisang lugar ang Europa, kung saan malayang makakagalaw ang tao at negosyante, at may katiyakan ang mga mamumuhunan. Gayunpaman, hindi sumali ang Britanya at Ireland dahil sa patuloy na kaguluhan sa Northern Ireland. Isang taon pa lang ang Good Friday Agreement. Ang kapayapaang nagtapos sa dekadang kaguluhan. Hindi tiyak kung tatagal ito. Noon, banta sa seguridad ang malayang galaw, pero tanggap ito sa ibang bahagi ng Europa. Noong 2015, hindi lang tumaas ang bilang sa timog hangganan ng Europa, kundi lubos pa itong napuno. Sunod-sunod ang dating ng bangka, napuno ang reception center at huminto ang pagproseso ng papeles, kaya nagkagulo na lang. Sa mga kalsada palabas ng Gresya at Balkans, nagsimulang lumikas pahilaga ang mga pamilya sa mahahabang pila, desperado, naglalakad o sumasakay ng bus, dala ang kaya nilang buhatin. Marami ang tumatakas mula Syria, ang iba naman ay galing Iraq, Eritrea, Somalia. Iba-iba ang kanilang kwento, pero iisa ang layunin: huwag maipit sa gilid ng Europa. Sabi ng Dublin III Rules ng EU, dapat sa unang bansang inaplayan manatili ang asylum seeker, pero may butas ang batas na yon. Tinanggap ng mga bansa sa timog ang bigat ng sitwasyon habang patuloy ang pagdating ng mga migrante patungong Germany, Sweden at iba pa. Isang gabing pangyayari sa Paris ang nagbago ng lahat. Noong Nobyembre 13, sabayang pag-atake ng terorista ang pumatay sa 130 katao at sumugat sa daan-daan pa. Kinumpirma ng opisyal ng Pransya na may mga umatake na ginamit ang krisis ng migrante para makalusot ng hindi napapansin. Biglang naging krisis sa seguridad, hindi lang humanitarian crisis. At nang nawala ng tiwala ang Europa sa sarili nitong sistema, anong ginawa ng Pransya? Nagdeklara ng state of emergency at ibinalik ang border control. Dapat pansamantala lang, pero naging bagong normal ito. Nagsimulang sumalungat ang panuntunan ng EU sa pambansang politika, kaya gumawa ng sariling desisyon ang mga bansa, habang nanood lang ang Britanya na hiwalay sa mainland Europe. Makalipas ang ilang buwan, bumoto ang UK na umalis sa European Union. Ito ang simula ng mas malawak na pagbabagong politikal sa buong kontinente. Pero ang presyon sa hangganan ay di lang nagbabago ng pulisya, pati kung sino ang nahahalal. Isa pang digmaan sa gitnang silangan o Africa, dagsa ng non-Europeyong refugee, malakihang pag-atake ng terorista o sunod-sunod na maliliit na pag-atake ay nagpapataas ng duda ng publiko. Lahat ito ay may epekto. Karaniwang hinihiling ang mabilis at matibay na aksyon, ngunit hindi ginawa ang mga institusyon ng EU para agad kumilos sa ilalim ng presyon. Dumarami ang Eurosceptics sa mga pambansang posisyon
gamit ang imigrasyon at seguridad bilang puhunan. Pati tradisyonal na partido tulad ng gobyerno ng Sweden ay nadadala dahil napagod na ang mga tao sa bukas na pulisya ng imigrasyon. Pero ngayon, bahagi na ng namumunong koalisyon sa Stockholm ang mga Swedish Democrats, isang bagay na hindi maiisip noong 2015. Malaki ang puwersa nila sa kinabukasan ng Europa. Kaya kapag sinasabi ng mga politiko na gusto nilang umatras sa Schengen o Euro, hindi lang ito basta salita. Para maintindihan ang hirap ng EU sa pagtugon, dapat mo ring alam paano ito nabuo. Hindi opisyal na itinuturing ng European Union ang sarili bilang konfederasyon, pero sa practice, marami itong pagkakatulad at ilang mahahalagang pagkakaiba. Nagpasya ang mga leader ng Europa na nais nila ng United States of Europe, ngunit ang kanilang organisasyon ay mas katulad ng United States noong Articles of Confederation. Tinutukoy ng mga kritiko ito bilang democratic deficit ng EU. Sa krisis, hindi agad nakakakilos ang EU tulad ng isang bansa dahil hindi naman ito bansa. Hindi ito perpekto. Kapag may sumabog na iskandalo at muling bumaba ang tiwala ng publiko dahil dito. Noong 2022, sumiklab ang iskandalo matapos lumabas ang mga dokumentong nag-uugnay sa ilang opisyal ng parlamento sa pagtanggap ng suhol mula sa Qatar. Nagbunsod ang investigasyon ng mas malawak na pag-aalala sa dayuhang impluensya at hindi lang ito ang problema ng EU. Nagbigay ng malinaw na benepisyo ang euro, pero hindi ito pantay-pantay sa buong Europa. Nagsimula ito noong Enero 1, 1999, at makalipas lang ang 3 taon, ito na ang opisyal na legal na pera para sa lahat ng miyembro ng Eurozone. Pero nanatiling hindi sumali ang Britanya. Ang pagpapalit ng pound ay magpapalit sa mukha ni Reyna Elizabeth II sa pera. Pero hindi lang ito tungkol sa itsura. Tingnan ang mga chart. Malaki talaga ang naging dagdag sa GDP ng Alemanya. Tingnan mo lang ang linyang ito kumpara sa isa pa. Noong 1,900, ang tunay na GDP per capita ng Alemanya ay nasa humigit kumulang 26,700 dolyar. Noong 2024, halos 56,000 na ito. Ang Italia, Espanya, Gresya, hindi nila naranasan ang ganitong paglago. Pero heto ang nakakaintrigang bahagi. Hindi sumasalamin ang euro sa kalagayan ng Alemanya, kundi sa buong Eurozone. Madalas, mas maganda ang ekonomiya ng Alemanya kaysa sa Eurozone. Ibig sabihin, mas mura ang mga produktong Aleman na nakapresyo sa euro kaysa kung nakapresyo pa rin ito sa lumang Deutschmark. Dahil sa artipisyal na mahinang pera, lumalaki ang demand sa mga produktong Aleman sa ibang bansa, kaya may trade surplus ang ekonomiya ng Alemanya. Ang pagtaas ng produktibidad ng Alemanya ay nagpapalakas sa kakayahan nitong makipagkumpetensya. Walang panganib ng biglang pagbabago ng exchange rate sa Eurozone single currency dahil walang iba't ibang pera na ipagpapalit. Simple ito, pero hindi lahat ng bansa ay may ganitong benepisyo. Noong unang bahagi ng dekada 2010 ang tinatawag na PIGS, Portugal, Italia, Ireland, Gresya at Espanya ang naging mukha ng krisis sa utang ng Eurozone. Simple lang ang problema, iisa ang pera ng Eurozone pero magkaiba ang sistemang pinansyal. Iisa ang patakaran sa pananalapi pero walang pinagsasaluhang balance sheet. Magkahiwalay pa rin ang mga ekonomiya na may sariling credit rating pero iisa ang kanilang pera. Noong masagana ang panahon, mura ang utang kaya sinamantala ito ng gobyerno. Dumating ang krisis sa kredito. Pinababayaran agad ang mga utang, lalo na sa pinakamahinang ekonomiya. Dati, kaya nilang baguhin ang sariling patakaran sa pananalapi para maibsan ang krisis. Pero ngayon, hindi na nila magawa iyon. Nakatali sila sa iisang sentral na sistema ng pagbabangko. Suportado ng Alemanya at Pransya ang mga bailout, ngunit kapalit nito ay pagtitipid. Ayaw nilang humina ang pera dahil sa inflasyon kaya lumala ang pagkakaiba ng Hilaga at Timog na nagdulot ng sama ng loob na nananatili hanggang ngayon. Mas nakinabang ang Alemanya sa sistema habang higit na naapektuhan ang iba sa bawat krisis. Malinaw ang resulta. Kung gusto mong ilagak ang pera mo sa isang lugar, mas may saysay na gawin ito sa Estados Unidos. Ibig sabihin, humihina ang euro at kulang ang buwis na nakukuha ng EU mula sa pamumuhunan. Dagdag pa ang mga desisyon sa enerhiya na may malaking kapalit. Layunin ng Europa na manguna sa paglayo sa fossil fuels, ngunit nagdulot ito ng bagong mga kahinaan. Isinara ng Alemanya ang mga nuclear plant at pinalitan ng gas mula Russia, pero nasira ito dahil sa digmaan sa Ukraine.
Tumaas ang presyo ng kuryente at pinakaapektado ang Alemanya, makina ng Europa. Dahil dito, bumagsak ang mga pabrika at lumipat ang mga trabaho. Lumiliit ang ekonomiya ng Alemanya noong 2023 at 2024. Hindi bumabagsak ang EU dahil lang sa isang krisis, kundi dahil nagpapatong-patong ang mga problema. Pinahihina ng krisis sa enerhiya ang industriya. Ang mahinang ekonomiya ay nagdudulot ng kaunting pamumuhunan, kaya lalo pang nahuhuli ang Europa sa kompetisyon. Hindi ito pwedeng mawalan ng teknolohiya. Sa 50 pinakamalalaking tech company sa mundo, kakaunti lang ang galing Europa. Samantala, patuloy na lumilikha ang Estados Unidos ng mga higanting kumpanyang nagkakahalaga ng trilyong dolyar gaya ng Apple, Microsoft, Amazon at Google. Kaya, pinipili ng Brussels ang digital euro bilang alternatibong solusyon na tinuturing ng mga taga-suporta na kumbinyente. Para sa mga kritiko, ito ay sistemang posibleng magpalawak ng pagbabantay sa pananalapi. Isang digital na pitaka na konektado sa iyong pagkakakilanlan na maaaring gawing mas madaling masubaybayan ang mga transaksyon depende sa disenyo nito. Pumapasok ang mga panukala tulad ng Savings and Investment Union na naglalayong ilipat ang pribadong ipon sa mas maraming pamumuhunan, ngunit binabalaan ng mga kritiko na maaari nitong ilipat ang panganib sa mga nag-iipon. Ngayon, ang Euroscepticism ay di na lang teorya, kundi parang babala na. Pagkatapos ng magkaroon ng krisis pinansyal o teroristang atake sa mainland Europe, mas dumami ang Eurosceptic na populistang partido na nakakapasok sa pwesto. Muntik nang hindi napigilan ang Alternative for Germany na mapasama sa gobyerno noong 2025. Malinaw ang takbo ng mga pangyayari at baka magdala ng mas malaking gulat ang susunod na eleksyon. Ang mga bagong dating ay nasa gobyerno na o may sapat na lakas para pilitin ang tradisyonal na partido na sundin ang kanilang pananaw. Tulad ng dati, tumutugon ang EU sa pamamagitan ng isa na namang komperensya, imbes na eleksyon o malaking reforma. Habang nangyayari ito, mas lumalala ang sitwasyon. Kaya, nagdesisyon ang isang bansa na huwag pansinin ang mga burokrata sa Brussels at solusyonan ang sariling problema. Maaaring na-inspire ito ng Poland at umatras sa Dublin Regulations. Malaking pangyayari yan dahil kapag hayagang binaliwala ng isang bansa ang batas ng EU tungkol sa asylum, hindi na usapin ng papeles, kundi usapin na ng mga hangganan. Ano ang pipigil sa bansa na umatras sa Schengen? Sa ngayon, tila Sweden ang pinakamalamang nagagawa nito. Hindi rin mawawala ang Sweden Democrats. Maaaring terorismo o kaguluhan, iyon lang ang kailangan ng Sweden Democrats para lumakas ang kapangyarihan nila sa kasunduan. Isa sa hinihingi nila ngayon ay muling pag-usapan ang lugar ng Sweden sa Schengen Agreement. Dahil sa krisis at kahinaan ng Europa, mas malakas at mabilis na ngayon ang reaksyon ng Schengen. Wala talagang kapangyarihan ang EU para pilitin ang mga miyembrong estado. Hindi ito katulad ng federal na gobyerno ng US na kayang magbuo ng hukbo. Noong nagpasya ang Timog na maghiwalay noong 1861, dahil sa tagumpay ng Sweden, nagpasya rin ang ibang mga bansa na tumatanggap ng mga migrante na hindi na rin nila kailangang tanggapin ang mga ito. Habang nangyayari ito, may problema rin sa ekonomiya ang Greece at Italy. Dahil dito, nagpasya silang gumanti at umalis sa euro. Lalong lumipat sa kanan ang France at tinanggap ang imbitasyong ayusin ang pananalapi sa pagbabalik ng France. Hindi agad umalis ang France pero malinaw na ang direksyon. Sabihin nating may isa pang pagbagsak ng ekonomiya na dumating. Nawala bigla ang kapangyarihan ng mga pambansang gobyerno na magbigay ng tulong gamit ang tamang patakarang pananalapi. Nagsimulang magpanik at magprotesta ang mga tao. At kalaunan, isa sa EU ang sumuko sa presyon at umalis sa euro. Ang pinakamalamang na kandidato para dyan ay ang mga bansa na pamilyar ka na. Italia, Espanya o Gresya. Pero may posibilidad din sa ibang lugar na mas mapaminsala pa. Ang Pransya ay nasa kaguluhan kamakailan. Ang debt to GDP ratio ng bansa ay 111%. Oo, mas mababa ito kaysa Gresya, pero halos kapareho ng Espanya at mas mataas sa Portugal. Pero iyan ay pampublikong utang lang. Idagdag mo pa ang utang ng pribadong sektor at mga sambahayan, aabot ka sa pinagsamang utang na 350% ng GDP. Makikita mo na ngayon kung paano bumabagsak ang mga domino. Hinihiling ng tao ang pagbabago at sumusuko ang gobyerno. Ang France ang laging panganib. At ngayon, ang punto ng pagsabog. Kung mawala ang Pransya, mawawala rin ang euro.
lalong nagkakagulo ang sitwasyon at ang mga Eurobond at asset ay tuluyang nagwawala. Nalilito ang mga tao at bumabagal ang kalakalan. Lumalala ang krisis sa pananalapi. Sa totoo lang, huminto na ang EU sa dati nitong sistema. Pandaigdigang kalakalan ang unang naapektuhan at isa ang EU sa pinakamalaking trading partner ng Amerika. Ibig sabihin, sila ang pinakamalaking customer ng langis at natural gas ng Amerika. Pero ngayon, sino na ang nakakaalam? Napipilitang magtaas ng presyo ang mga producer sa Amerika sa lokal na customer para punan ang kakulangan, kaya bumabagal o lumiliit ang ekonomiya. EU ang pangalawang pinakamalaking trading partner ng China at hindi nila kayang mawala ito. Kapag bumaba ang demand mula sa EU, lalo silang lulubog sa resesyon. Makikita ng Rusya ang kaguluhan sa Europa bilang pagkakataon na gipitin muli ang Ukraine at subukan ang Baltics, umaasang hindi tutugon ang kanluran. Balik sa Europa, ito ang bangungot na senaryo kung saan ang ekonomikong krisis ay nagdudulot ng vacuum sa seguridad at ang EU ay hirap magkaisa at manatiling ligtas. Ano ang gagawin ng Europa? Sa totoo, walang mas epektibo sa banta ng pananakop para ayusin ang sariling bakuran. Kaya malamang makakahanap ng bagong paraan ang Europa para magsama-sama ulit, pero sa ibang anyo. Isipin mo na parang European Economic Community bago ang Maastricht Treaty noong 1992 trade zone. Maganda. Pagkakabit-kabitin ng walang demokratikong mandato at mas sentralisadong patakarang pang-ekonomiya, masama at malaking aral ito. Ang European Union ay gustong maging United States ng Europa, pero may nakaligtaan. Ang United States of America ay isang bagong bansa sa mundo, na itatag sa isang bagong mundo ng mga taong may iisang wika at magkatulad na tradisyon at karanasan. At kahit noon, ang paglikha ay napakalaking sakit ng ulo, di hamak na mas mahirap ang pagsasama ng mga bansang may libu-libong taon ng magkakaibang tradisyon, kultura at wika. Ito ay haka-haka pa lamang. Maraming mawawala kung babagsak ang EU. Iyon ang kadalasang dahilan kung bakit nananatili ang mga tao. Pero malamang ay may ligtas na prediksyon na pwedeng gawin. Anumang mga institusyong Europeo ang mayroon sa pagtatapos ng siglo ay magiging ibang-iba kumpara sa mga naroon noong simula. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, paki-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit, magkita tayo sa susunod dito sa Map Pack.